Good morning. Natapos na po yung Semana Santa at nakakalungkot man isipin dahil marami po ang gumagawa na inuulit-ulit yung minsang nangyaring pagdurusa ng ating Panginoon, ng kanyang kamatayan, ang kanyang pagliligtas sa mga makasalanan. Yan po ay perfect tense, once and for all. At ito ay umiepekto sa lahat ng panahon, sa lahat ng mananampalataya. Pwede bang halimbawa, tatay ko namatay noong 1996? 86? Pwede ko bang i-celebrate yung kanyang kamatayan na tatayo ko bilang Badoy, si Badoy, na every year kailangan gawin ko kung ano yung buhay niya, kung paano siya namatay, nagpabutas dito ng... pwede ko bang gawin yon? Hindi pwede, kalokohan yon, di ba? So, lalo na pagdating sa ating Diyos, ng kanyang pagliligtas once and for all, ay gagawin natin, tutularan ng tao, yan po ay isang sacrilegious, yan po yung isang kalapastangan ng ginagawa. So, ano po ibig pong sabihin yan? Hindi nila kilala talaga ang Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Sapagkat kung kilala nila ang Diyos, hindi nila gagawin ito. Kaya ang sabi nga po ng Hosea chapter 4 verse 6, "My people perish for lack of knowledge." Ang aking mamamayan ay napapahamak dahil po sa kakulangan. Babasahin ko lang po yung Hosea 4:6. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat itinakwil mo ang kaalaman. So itong ginagawa, andyan po ang banal na kasulatan na kaalaman natin, pero itinatakwil nila ito. Ang sinusunod nila is the traditions. Ang sabi, tradition of man. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itatakwil din kita bilang aking pari. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin ding lilimutin ang iyong mga anak. Mabigat po yon. Generation to generation, hanggat hindi tayo nagsisi sa ating kasalanan ngayon, pati mga anak natin madadamay. Sa biyaya ng Panginoon, kung sila po ibuksan ng Panginoon sa kanilang panahon, pasalamat po tayo. Pero kailangan po, ito po ang ating dapat gawin, makilala natin ang Diyos. Sapagkat it is eternal life to know God and the Lord Jesus Christ. Buhay na walang hanggan po ito. Kaya napakalaga po ang ating paksa ngayon sa ating pagpapatuloy tungkol po sa 1689 Confession of Faith, na ito po'y binuo sa loob ng 1364. At marami po rito ang naninira sa confession na ito, iba't ibang reliyon. Yan ay gawa lamang ng tao, yan ay walang katuturan o nga gawa ng tao. Pero systematically, pinag-aralan nila from Genesis to Revelation at binuo nila, sinamarize nila ang doctrine ng Christians, kung ano sinasabi ng Bible. Hindi ito Biblia, pero ang nilalaman nito ay buhat sa Bible, kaya mahirap pong gumawa ng panibagong doktrina na hindi natin kilala sapagkat tayo maliligaw lang. Ito gabay natin. Kinamatayan, pinagbuwisan ng buhay, dugo ng mga Kristiyanong totoo mula sa ating church fathers or apostolic fathers na dapat nating panghawakan. Pasalamat tayo sapagkat mayroon na tayong hawak nito. Kaya sa tulong nito, maunawaan natin ang banal na kasulatan. So sa ating pagpapatuloy, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong probidensya, sapagkat dahil dito, Panginoon, na-preserve ang iyo pong salita. Simula na ito'y iyong ipasulat sa mga propeta hanggang sa aming pong panahon ngayon kay Jesucristo. Salamat po sa mga taong nagbuwis ng kanilang buhay, dugo, panahon upang mabuo ang mga doktrinang dapat naming maunawaan mula sa banal na kasulatan upang hindi na kami mismo ang maghanap ng doktrina, sapagkat ito po, Panginoon, ay magpapatunay lamang na kami po'y maliligaw.
Ganong ito na po, nandito na nagpapasalamat po kami sa aming pong mga naunang ama ng pananampalataya sapagkat sila po ang ginamit ninyo upang makarating sa amin sa panahong ito. Pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral na ito, nawa ang banal na Espiritu ang siya magbigay sa amin ng kaunawaan ng inyong pong banal na salita sapagkat ito po spiritual at maunawaan lamang sa paraang spiritual. Kaya salamat po Panginoon, ang lahat ng ito ay sinasamot pinasasalamatan namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So ang pinakapuso po ng Reform truth o Reform doctrine ng ating pinanghahawakan, mga kapatid, is the doctrine o biblical doctrine. At ating napag-aralan sa unang pong doktrina na nabuod ditong mga council na sa loob ng 1364 ay ang banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ang dapat nating kailangan. Kaya sa kanilang Westminster Larger Confession, yung pong tanong doon sa number 5, lesson 5, ano ang pangunahing itinuturo ng banal na kasulatan? Ano ang pangunahing itinuturo ng banal na kasulatan? At ang sagot, eto po, ang pangunahing itinuturo ng banal na kasulatan ay kung ano ang paniniwalaan ng tao tungkol sa Diyos. At ikalawa, kung ano ang hinihingi ano ang katungkulan ng mga tao na hinihingi ng Diyos. So, malaman natin ang Diyos, makilala natin, at ano naman ang katungkulan natin sa Kanya. Yun po yung sagot ng Lesson 5 ng Westminster Larger Catechism. Ngayon, upang makilala natin ang Diyos, sapagkat delikado po kung hindi natin makilala ang Diyos, ay matutunan lamang tayo sa Romans chapter 1, verse 18 hanggang 22, na sila po'y matatalino, ngunit sila'y nagiging hangal. Sapagkat bagamat alam nila at kilala nilang may Diyos, true nature, maging sa ating budhi at sa providensya, ini-ignore nila ito. Masinusunod nila yung kanilang sariling paniniwala. So they profess to be wise, but become fools. Kaya ang banal na kasulatan, ayon dito sa 1689, ay nagpapakilala ang Diyos sa iba't ibang attributes niya, sa iba't ibang katangian niya. At ito'y natalakay na natin last Sunday o last pag-aaral natin, ang mga katangian ng Diyos. Now, balikan lang natin panandalian sa maikling pagpapaliwanag sapagkat kakapusin tayo ng oras dito. So, ano po ito? Ano po itong mga katangian ng Diyos na dapat nating malaman upang ang ating pananampalataya ay tumibay? Okay? Ang ating pong pananampalataya bilang Kristiyano ay batay sa mga katotohanang nalaman natin tungkol sa Diyos at nakita natin tungkol sa ating sarili. Ang ating pananampalataya ay hindi ampaw, hindi emotional, hindi intellectual lang, kundi based on the truth, batay po sa katotohanan naunawaan natin sa Biblia kung sino ang Diyos. Kaya habang tayo po'y lumalago sa pagkakilala sa Diyos, tumitibay ang ating pananampalataya at iniiwan natin, isinasatabi natin yung mga bagay na akala natin ay totoo na siyang makapagpapatibay ng ating kaligtasan pero mali pala. Kaya isa sa rito, nakilalanan natin ang Diyos sa kanyang attribute, sa kanyang katangian. Napakalaga po ito. Bakit po? Ganito po ang sabi sa John 17:3. Basahin ko lang po sa English. Ang sabi po, "This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." Sabi po ng ibang relihiyon, o kita mo, si Jesucristo sinugo lang, propeta lang yan, tao lang yan. Pero kung ating pag-aaralan, lahat po ng attributes ng Diyos ay nasa Kanya. Kaya ito pong paksa natin ang Diyos at ang banal na Trinidad. Kung taglay natin ang Ama, hindi pwedeng mawala si Kristo. Kung taglay natin si Kristo, hindi pwedeng mawala ang banal na Espiritu. Mamaya po papaliwanag natin na sila po ay isa. There is only one God in three person.
At itong attributes na ito, itong katangiang ito, ay nasa Diyos. Ito drawing ko lang po sa saglit. Alam ko may drawing na dyan sa inyong outline. Kung dala nyo pa yung outline ninyo. Ganito po. Mayroon lamang isang God. Okay? Dito naman ay ang Ama. Dito ang Anak. Dito ang Espiritu. Mayroon lamang isang Diyos. Ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Ang Espiritu ay Diyos. Tatlong persona sa isang Diyos. Ang Ama ay hindi ang Espiritu. Ang Espiritu ay hindi ang Anak. Ang Anak ay hindi ang Ama. O ang Ama hindi Anak. Ang Anak hindi Espiritu. Ang Espiritu hindi Ama. Pero iisa silang Diyos. Kaya nga pagtaglay mo ang Ama, dalawa yan, di pwede maghiwalay. Nasa iyo lahat yan. Ngayon natin paliwanag, mamaya po. Pero tignan muna natin ang mga katangian, sapagkat lahat po ng attributes of God, nandito lahat, taglay po nila. Taglay nilang lahat yan. Sapagkat iisa lamang silang Diyos. Una, ang sabi po, sa attributes, igalang natin ang pagkakatangi ng Diyos, ang kanyang uniqueness, pagkakatangi. Ibig sabihin, wala pong ibang Diyos. Isa lamang ng Diyos na mayroong tatlong persona. Siya po ay iisa lamang. At ang papatunayan sa banal na kasulatan, Jeremiah chapter 10 verse 3. Ganito po ang pagkakasabi sa Jeremiah chapter 10 verse 3. But the Lord is the true God. He is the living God and the everlasting King. At His wrath, the earth quakes, and the nations cannot endure His indignation. Sa Tagalog po, ganito. Ngunit ang Panginoon, ang tunay na Diyos, Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot, ang lupa'y nayayanig at hindi natatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Na, kung titingnan natin ang mundo, like for example, bakit may lindol? Ayon sa mga seismologists, mayroong something sa ilalim ng But alam natin, nasa kamay ng Diyos ang buong daigdig, even the universe. Ang sabi niya, pag nagalit ang Diyos, umuuga ang hindi makakatagal ang nation, babagsak at babagsak. Pero dahil sa science po, mayroon po mga dahilan. Well, tama naman din yon. Pero behind that, God ang may control. The uniqueness of God. Then ikalawa, igalang natin ang pagkasarili ng Diyos. Di ba minsan, pagka nagkalindula, nagmumurahan yung mga tao. Patay tayo. Bakit kung mayroong Diyos, bakit ginagawa niya ito? Pagkagalit ng Diyos, sa sobra pong idolatry o corruption, kailangan lang tayo magising na mayroong Diyos. Then ikalawa, igalang natin ang kanyang pagkasarili, ang kanyang independence. Ang Diyos po ay independent sa lahat ng bagay. Siya'y umiiral sa kanyang sarili. Nag-i-exist siya. Sabi ng mga science, ang mundo raw ay galing sa isang maliit na bato. No? Isang molecules at sumabog, boom, nagkaroon ng planet Earth, nagkaroon ng araw. Pero hindi lang ma-prove saan galing yung maliit na bagay na yun. Ang Diyos pa rin ang pinagmulan. Sapagkat ang Diyos umiiral bago pa umiral ang sanlibutan. Ang Diyos walang simula at walang katapusan. Pero ang tayo, ang nilikha, mayroong beginning. So, kailan nagsimula ang simula? Ng tao. Nung likhain ng Diyos. Pero ang Diyos, beyond sa ating beginning. Sa ating kalawakan sa time.
Kaya hindi ito mapaliwanag ng science, kaya gumagawa sila ng iba't ibang imbensyon. At maraming relihiyon ang hindi naniniwala dyan. Naniwala sila sa Big Bang Theory. At pag sabing theory, ano yun? Haka-haka. Pero ito naging doktrina ng eskwelahan, yung haka-haka. Hindi nila naging doktrina itong truth, itong katotohanan. So, ang Diyos po ay igalang natin ang kanyang pagkasarili, ang kanyang self-existence. Hindi siya pwedeng paglingkuran ng kamay tulad ngayon. Na naglilingkod sila, sinasabi lang ito'y ginagawa ng sab-Diyos, nagpapapako ko pang maramdaman ko yung paghihirap ni Kristo, that's sacrilegious. Yan ay kalapastanganan. Di mo pwedeng gawin ang ginawa ni Kristo na makapagliligtas sa lahat ng makasalanang sumasampalataya sa Kanya. Yan ay kalapastanganan. Kaya sabing sa Acts chapter 17 verse 25, nung mangaral si Pablo sa mga taong ganitong kaisipan, mga matatalino, ang sabi ni Pablo sa Acts chapter 17 verse 25, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Hindi po nangangailangan ng Diyos. Anong pong sabi? Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. So, hindi siya nangangailangan ng tulong natin, pagandahin natin siya. No, siyang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Yun po ang pagiging independence ng ating Panginoon. Pero kung hindi mo kilala, hindi ganun katindi ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya magtitiwala ka sa iyong lakas, magtitiwala ka sa ibang bagay, at hindi sa Diyos. Hindi mo kinikilala ang kanyang pagka-sarili, independence. Nagtitiwala tayo sa ating sarili. Kaya marami pong nawagtang sa Bisaya pa. Mga nawagtang, mga nahihiwalay, naliligaw. People perish. My people perish for lack of knowledge. Walang modo ang mga tao. Walang galang sa Diyos. Sapagkat hindi nila kilala ng Diyos. Kaya, panganib po kung hindi mo kilala ang Diyos. Then ikatlong, dapat natin igalang ang kanyang di maarok. Ang kanyang unfathomable. Hindi siya kayang sisirin ng anupaman, ng anumang mga bagay. Ang sabi nga ng God nang magsalita kay Moses sa Exodus chapter 13 verse 14, I am who I am. Pag sinabi pong I am, ako, kailan yung nagsimulang siya? From eternity past. Who I am, kung siya rin sa eternity future. Ang Diyos ay I am. At tayo, kapag tayo nagpipray, pag nandun tayo sa altar call natin, ang Diyos andyan lang sa instante. Kapag tayo po may problema, ang kala natin, ang Diyos ay nandyan lang sa langit, alam niya lahat. Siya po ay hindi kayang arukin ng sino mang tao. Then, pang-apat, ang kanyang pagka-espiritual. Ang kanyang pong pagka-espiritual, ang sabi sa John 4:24, siya ay espiritu. Hindi nakikita. Walang wangis. Kaya second commandment sa Exodus, huwag tayong gagawa ng anumang imahen na kawangis niya. Kahit liwanag, kahit sinag lamang, sapagkat yan po ay idolatry. Kapag tayo po ay nagpipray at nag-imagine tayo na ang Diyos ay nandyan sa liwanag, again, that is idolatry. Yan po ay napupuot ang Diyos. Ang Diyos ay napupuot po sa Diyos yan. Lalo pagka ang pera, yun ang sinasabi mo, itong pag-asa ko, hindi ako mabubuhay kung walang pera. That is again, idolatry, greediness. Kaya na kailangan, ang Diyos lang talaga, ang kilalanin natin na siya ay Diyos na hindi nakikita. Wala siyang material, siya po'y invisible, hindi siya nakikita, and unapproachable. Hindi siya pwedeng lapitan. Kasi kung mayroong hugis, pwede kang lumapit doon. Pero siya po ay walang hugis. Kaya when we pray, kapag tayo na nanalangin, sa faith tayo, sa pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, ito yung pag-asa natin sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit totoo.
Kaya nga ang sabi sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Dapat nabubuhay tayo sa panampalataya. Sa lahat ng kinikilos natin, alam ko ang Diyos nandito. Sa kamay ko nandito siya. Tanda natin, yung gawa po ng Kristiyano at gawa ng Diyos, magkasama yan. That is confluence. Philippians chapter 2, verse 13. Ang Diyos ang siya nagbibigay sa iyo ng desire. Ang Diyos pa rin nagbibigay sa iyo ng enablement. Yung desire na yon na nasa puso natin at yung kakayanan natin ang Diyos na bigay, kaya naman tayo nakakakilos. Hindi sa ating sariling gawa. Pero kung minsan mayabang tayo, we're so proud of ourselves sa mga nagagawa nating mga accomplishment, nakalabida tayo. Pero dapat nating kilalanin ng Diyos na siya po'y Espiritu at siya po'y kasama nating gumagawa upang siya ang dapat maluwalhati, hindi ang tao. Kaya marami pong mayabang, sabihin ko ng Kristiyano, hindi niya kilala personally ang God. Kilala niya ang Diyos intellectually, but not personally. Kasi hindi niya na ipamumuhay eh. Kaya napakahirap po yun. Then, panglima, igalang natin ang kanyang pagkawalang hanggan. Kanyang pagkawalang hangganan. Magkaiba po yung walang hanggan. Kapag sinabing eternal, yan po ay walang hanggan. Ito naman po namang infinite. Ito po naman walang hangganan. Wala pong boundary. Ito po walang simula, walang katapusan. Bakit po dapat pag-isahin lang yan? Pero bakit pinalabas sa Bible yan ng kanyang attributes? Alam natin, God is eternal. Wala siyang simula, walang katapusan. Pero God is infinite sapagkat marami pong mga Kristiyano ngayon, kinakahon nila ang Diyos. Wala siyang boundary. Hindi siya pwedeng pigilan sa kanyang ginagawa. Hindi siya pwedeng isilid sa ating mga bag. In Jesus' name, get out, Satan. Para bang ating ginagamit lang as influence ang banal na espiritu si Kristo na pwede natin gamitin. Wala siyang hangganan. Saan? Pag sinabing wala siyang hangganan, nakita natin nakaraan sa siyam na pamamaraan. Specific ways, paano siya walang hangganan. Hindi itong tinutukoy natin. Ito, wala siyang hangganan. Siya po ay immutable. Pag sinabing immutable, hindi siya nagbabago. Walang hangganan ang kanyang pagka-Diyos. Hindi siya nagbabago sa buhay natin. Siya pa rin ang Diyos na nagmahal sa iyo. Siya pa rin ang Diyos na nagparusa sa iyo. Siya pa rin ang Diyos magdahatid sa iyo sa impyerno. Hindi pwedeng magbago yon. God is immutable. Siya noon, ngayon at magpakailan. Hindi siya maaaring magbago. Marami ngayon sa mga panahon natin, modern world, pag sinabi nating sumampalataya ka sa Diyos, sabihin, masyado naman kayo makaluma. Hindi na uso yan. Kumuha ka ng bracelet para mayroon kang andyan kasama mo ang Diyos. Immutable, immense. Pag sinabing immense, malawak po, unlimited po ang kanyang lugar. Sinasaklaw niya, nandun siya sa impyerno para makita ang pagdurusa ng mga taong hindi kumikilala sa kanya sa iba't ibang pamamaraan, mga relihiyon. Nandun din siya sa langit, nandyan siya sa puso mo, nandun siya sa Amerika ngayon, nandun siya sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Malawak po ang Diyos. Kaya anytime, pwede mo siyang tawagan. Everywhere. Pwede mo siyang panghawakan. Eternal. Pag sinabing eternal naman, unlimited naman siya. Sa time and space. Kung ano nangyari kay Adan, at ngayon, present lang sa kanya yan. Present lang sa kanya. Kaya lahat alam niya ang history. Kung alam ng Diyos ang history, alam din niya ang puso mo. Kung gaano ka nadideceive o tawag nito, nabudol. Yun ang salita ngayon, pag nabudol, na-deceive tayo. No? Then, God is incomprehensible. Hindi siya pwedeng yakapin natin. Akal natin, alam natin ang lahat tungkol sa Diyos. Ang sabi nga sa Isaiah 55, ba yun? 8 and 9, ang isip ng Diyos ay hindi mo isip.
incomprehensible. At the same time, siya po ay almighty, panlima, makapangyarihan sa lahat. Walang ibang makapangyarihan, hindi si Satanas. Si Satanas ay lingkod lamang ng Diyos. Kung ating pag-aralan ng Job, lingkod ng Diyos. At ginagamit yung kasamaan ni Satan, pinipermit niya na kanyang tuksuhin ang isang matuwid na tao para kilalanin saan siya magtitiwala. Like Job, mayaman siya, godly siya. Pero nung siya po ay pinarusahan ni Satan dahil sa permission ng Panginoon, nasabi ng Lord, nakita mo, kahit na wala na siyang puros hubag na iyang lawas, wala na yung kayamanan niya, pero nananatili pa rin siya sa akin. Hindi mo pwedeng madenggoy ang mga Kristiyano. Totoo pa rin siya. Then most holy, pinakabanal-banalan siya. Pag pinakabanal-banalan, mga kapatid, remember, kung mayroon tayong tinatagong kasalanan, let us confess it to God. Or go to that person. Puntahan mo, humingi ka ng patawad. Sapagkat hindi ka karapat-dapat humarap sa isang banal ng Diyos, namumuhay siya sa walang kabanalan. Kung mayroon ka mga bisyo, palainom ka pa rin, palahubog ka pa rin, palasugal ka pa rin, tapos sasabihin mong Kristiyano ako matagal na, you're hypocrite. Sinungaling ka. Ginagawa mong sinungaling ang Diyos sapagkat ang Diyos ay banal at ang kanyang mga binabago, binabanal niya, inaalis niya, unti-unti man o biglaan sa dati niyang buhay. 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Wala na yung dati. At tignan ninyo, nagbabago ang lahat. Kaya hindi pwedeng madenggoy ang Diyos. He is holy. At sa atin, hindi naman natin nakikita kung totoong Kristiyano ka, makikita natin sa gawa mo na may pagbabago. Mayroong humility. May pag-amin. Then most wise, pinakamarunong sa lahat. Most free, hindi nangangailangan ng payo ng sino mang mga tao. Then lastly, most absolute, sovereign, independent. Siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Now, papunta po namin sa camp doon sa Tanay. Pagdating namin doon, sabi nilang banking-banking, yung mga motor na tumihigang ganun at ganun. Sabi ko, hindi magtatagal talaga may ma-aksidente rito. Eh, sabi naman nila, mayroon talaga, kita mo, may nakaabang na ambulansya, inaantay nila. At saka yung mga photographer sa vloggers, titignan kung sino yung masyadong mabigat na pagkadisgrasya, kikita sila sa vlog. Paglakpas nga namin, mag-asawa, nakamotor, nagbanking, nag-shoot, tinamaan yung van na puno ng pasahero na pupunta sa camp, patay lahat ang laman ng nasa sa van, patay din sila mag-asawa. Iniwan nila yung anak nila para lang mag-banking-banking doon. Ngayon, tuluyang naiwanan. Ibig ko sabihin, kami po, ang plano namin is 6:30. Sabi ni Mr. Seni, dahil siya yung nag-pick up sa amin, pero nakaalas kami ng 7. Inahina lang si Brother Ruin. Bakit niya nagagawa yun? Yun ang kalooban ng Diyos. At hindi namin inabot yung kung sino yung nakasidente, nalakpas kami. Now si DJ, ang sabi niya, yung aking anak, na-aksidente kagabi, nabangga. Ang sabi niya pa, alis kami ng 7, hindi na kami sasabay kay Sinit. Oo, sige. Pero nakaalis sila late ng 8. Ngayong aksidente, hindi na late sila sa aksidente nangyari, naligpit na lahat yung mga patay dahil sabi ni DJ, ayaw ko makita ng mga anak ko yung aksidente. So nakita nyo, mayroong delay, that is divine delays, at mayroong advance, divine din. Kaya lahat po ng ating kilos, kung mayroon tayong pag-aalala, mayroon tayong pag-aalinlangan sa ating lakad, huwag niyo muna ituloy. Baka mamaya kung pipilitin mo, maratdan mo, aksidente. Ikaw mo ma-aksidente. Kung nag-delay naman kayo, huwag kayong magsisihan. Kalooban ng Diyos, God is sovereign. God is sovereign. Tulad sa anak ko, kung dumiretso sila uwi, hindi sila ma-aksidente. Duwan pa sila sa kanyang best friend, si Joas. Hindi talaga magkahiwalayan. Pero ang aking pinangambahan nandun yung mga apo ko. Pero buti lang, sa likod sila binangga.
At kinausap ni Ramer kagabi kung anong dapat gawin. So, God is most absolute, sovereign, and independent. Kaya huwag tayong maninisi kung sino man ang dapat natin sisihin, pero magpasakop tayo sa God's sovereignty para tumibay yung ating pananampalataya. Nagdidepende tayo sa Diyos, sa kilos niya. Ika-anim, igalang natin ang pagkasoberano ng Diyos. Yan po ang pagkasoberano. Lahat may kontrol. At pito, ang pagkapag-ibig ng Diyos. God is love. Alam mo, kahit na tayo nagwarag-warag nining kalibutan, ako lang, sa buhay ko, ang dami kong ginagawang kabulustugan, labas-pasok sa kulungan. Pero hindi nagbago ang Diyos sa kanya pong plano. Now, hindi ko alam na plano, isa ako sa mga pinalaluhan ng Panginoon na makarating ako sa kanyang kaharian ngayon. Pero lahat yung mga past life ko, mga kapatid, nakita ko kung gaano po ang Diyos ang pag-ibig. He remains faithful to us. God is love, most loving, most gracious, most merciful, long-suffering. Nagbibigay siya ng panahon para magsisi ka. Andiyan ka sa iyong kinalalagay ngayon, akala mo masaya ka, kumikita, yumayaman ka, nababantog ka. Pero hindi mo alam na ang Diyos ay long-suffering. Mahabang pagtitiis na sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, unfair ang God, kung mapunta ka sa impyerno. He's not unfair. He's loving God. Most loving. He gave us time to repent para tayo maging banal muli. And then, ang kanyang pagkamarunong. In a positive way, sa kanya pong karunungan, nagre-reward siya sa mga humahanap sa kanya diligently. And sa kanyang pagkamarunong, hinahatulan niya anumang kasalanan. Be sure your sin will find you out. Hatulan talaga ang kasalanan mo. Kahit 1,000 taon mo nang tinago yan. Be sure your sin will find you out. Kung ating mabasahin ng Matthew chapter 12, nakalista lahat ng mga sinasabi natin walang katuturan. Nakalista lahat ng ating paniniwalang walang katuturan. At lahat tayo ay harap sa hukuman. So that is the attributes of God. Pasilip pa lang ng Diyos sa atin to. Lord willing, mayroon ditong kalalakihan na maaari magturo sa atin tungkol po sa attributes of God na isa-isa. Pero hindi natin kaya ngayon to. Tignan mo, nakuha ko na nga time ko lahat. So yun po yung character of God, the attributes of God. And secondly, nakita natin ang katangian ng Diyos. Ngayon naman, tignan natin ang relasyon ng Diyos sa kanyang mga nilikha. The relations of God to His creatures sa atin. At 2 punto ito. Una, the creator and creature distinction. Relations natin. Ano yung relasyon ng tagapaglikha natin at sa ating mga nilikha? Ano yung pagkakaiba? Dapat nating makilala ito. Creator, creature, distinction or relationship. Unang-una, pagdating po sa creator relationship to His creatures, tanda natin, ang Diyos ay sapat. Hindi nagkukulang ang Diyos, hindi kinukulang ang Diyos. Now, ang Diyos ay sapat, sa titignan natin sa dalawang bagay. Well, sa tatlo pala, sorry. Unang-una, ang Diyos ay sapat sa lahat ng buhay. Sa lahat ng buhay. Sa ating pong 1689, kasi nakalagay na sa aking outline, so hindi natin bubuksan-buksan ito. Ang sabi po sa ating pong outline, ang Diyos ay sapat sa lahat at ang lahat ng buhay, kaluwalhatian, kabutihan at pagpapala ay matatagpuan sa Kanya at sa Kanya lamang. Ang Diyos ay sapat sa lahat. Una, sapat siya sa lahat ng buhay. Siya po ay hindi po namamatay. Wala pong kamatayan. God is life.
hindi po siya namamatay. Sa John 5:26, ganitong sabi, sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay pinagkalooban din niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ang Diyos ay may buhay sa kanyang sarili at ganon din ang anak. 1 Timothy 15-16, 1 Timothy chapter 6 verse 15 to 16, na kanyang ipapahayag o ipahayag sa takdang panahon, siya na mapalad at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakikita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang karangalan, ang paghaharing walang hanggan. Amen. Pag sinabing ang Diyos ay sapat, ibig sabihin, siya ang sapat una sa buhay. Lahat po ng buhay. Ang Diyos po ay walang kamatayan. Tanging buhay lamang ang pinagmumulan sa Kanya. Pangalawa, siya po ay sapat sa kaluwalhatian. Mahalaga po nating malaman ito. Sa kaluwalhatian. Sapat siya sa kaluwalhatian. Sapat siya sa Kanyang glory. Psalms 148 verse 13. Ganito po ang pagkakasabi, Psalms 148 verse 13. Ang pangalan ng Panginoon ay purihin nila, sapagkat tanging ang kanyang pangalan ang dakila. Nasa itaas ng lupa at ng mga langit ang kaluwalhatian niya. Napakahalaga po itong dapat nating malaman, sapagkat ang Diyos po ay hindi po nangangailangan ng anumang mula sa atin na makakuha siya ng bagay sa atin para maluwalhati siya. Tayo po ay gagamitin ng Diyos para maluwalhati ang kanyang pangalan, pero hindi natin madadagdagan ang kanyang kaluwalhatian. He is already glorified, ang ating Panginoon. Marami po kasing sumasamba ngayon para daw sa kanyang kaluwalhatian. No, do it faithfully in the name of God. Nakilala mo siya at siya'y naluluwalhati sa ginagawa mo. Hindi mo sadyang magbahat, sasabit ka ng bulaklak o ano pa man gagawin mo na para madagdagan niyang kanyang kaluwalhatian. Now, God is already glorified. At siya po ay sapat sa lahat ng kabutihan. Psalms 119 verse 68. Ganito ang pagkakasabi. Psalms 119 verse 68. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ang Diyos ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Pero ang kondisyon, dapat tayong maturuan. Dapat tayong maturuan ng kanyang mga tuntunin, ng kanyang mga precepts sa buhay natin, pang-araw-araw natin, daily, upang maranasan natin ang gawang kabutihan ng Diyos. At pang-apat, ang Diyos ay sapat at ang lahat ng pagpapala ay matatagpuan lamang sa Kanya. Sa trabaho, no? Sa trabaho natin, ako masipag no? Nagkaroon akong magandang trabaho, saan galing ang trabaho? Nag-apply ako saan galing ang pag-apply mo? Magandang katawan ko, saan galing ang kaganda ng katawan mo? Babalik-balik tayo, babalik pa rin sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya dapat nasa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. So ikalawa, ang Diyos ay sapat sa lahat ng bagay, sa buhay, kaluwalhatian, kabutihan, at pagpapala, nasa Kanya lahat. At ikalawa, ang Diyos ay hindi nangangailangan ng anuman sa Kanyang mga nilikha. Hindi siya nangangailangan sa anuman sa Kanyang mga nilikha. Hindi siya kumukuha ng anumang bahagi ng glory sa atin. Hindi siya tumatanaw ng utang na loob sa atin sa lahat ng ating mga accomplishment. Sa ating mga success, hindi siya kumukuha ng utang na loob sa atin. Bakit po? Gaya ng ating binasa kanina sa Acts 17:24. Ganito ang pagkasabi. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na nanirito, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay ng lahat
ng tao, sa lahat ng tao, ng buhay, ng hininga, ng lahat ng bagay na ito. Lahat po, anong mayroon tayo. Kaya ang Diyos po ay dapat nating igalang at luwalhatiin at doon tayo magdepende. Huwag nating pagyabang yung ating kaalaman, karunungan. Na parang pinapakita natin na mas magaling tayo sa ating kapwa. Sino ka nagsasabing nasa iyo? Yan ay tinanggap mo lamang. Corinthians chapter 5, diba? 7? Ano mang nasa iyo, tinanggap mo lang, kaya huwag mo ipagmalaki. Na magaling ka kaysa iba. Job 22:23. Job chapter 22, verse 2 to 3. I'm sorry. Job 22, verse 2 to 3. Mapapakinabangan ba ng Diyos ang isang tao? Tunay na kapakinabangan sa kanyang sarili ang matalino, ang mga matuwid. May kasiyahan ba sa makapangyarihan sa lahat kung matuwid ka? O kapag pinagsasakdal mo ang iyong mga lakad, ay may pakinabang ba siya? See? Lahat ng ating mga pagsisika para tayo maging gwapo, ano pa man, pwede bang makinabang ang Diyos dyan? Ang kailangan lamang natin ay kilalanin siya. Who God is. Na tayo, sabi nga ni David, ako'y isang abo lamang sa harapan ng Diyos. Sabi ni Abraham, ako'y uod lamang sa harapan ng Diyos. Dapat ganun ang pag-consider natin sa ating sarili sa pagiging Kristiyano. Wala tayo. Sa ating ngayong panahon payabangan Sa mga sasabing Christian, payabangan. Sinong pinakamalaki, pinamagaling, pinakamayaman? Sa Diyos lahat ng kayamanan. Pasalamat ka, pinagkatiwalaan ka lamang dyan. Pero lahat yan ay mauwi sa lahat. Hindi mo madadala sa impyerno. May iwan pa rin sa lupa. Kaya wala tayo may pagmamaliki. Siya nagbigay sa atin, sa lahat ng tao ng buhay, at ng hininga, at lahat ng mga bagay. Tingnan naman natin ngayon, balik rin natin, kanina, creature versus creature. Ngayon naman, ang katungkulan natin, pagkakaiba naman sa atin na mga nilikha sa ating tagapaglikha. Yung ating relationship. Unang-una, ang pagkakaiba po rito, we depend on His glory. Tayo po nakadepende sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sa ating kaluwalhatian. Tanda natin, even Christ, na siya po isang Diyos, hindi niya pinantay ang kanyang sarili. Kundi, hindi niya ito ginamit na pantayan ng Diyos habang siya nasa lupang ito. Kundi siya po'y naglingkod sa mga lingkod, sa mga mababa pa sa mga tao. At ang paglilingkod niya ay para kamatayan para sa mga taong pinaglilingkod niya. At yun din ang nais nating ipakita rito. Tayo'y nakadepende lamang sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo ang sabi sa Romans 11:34, verse 36. Ganito ang sabi. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Tingnan natin, sapagkat sino nakakaalam? Nagkakaroon lamang tayo ng kaalaman sapagkat siya ang bukal ng kaalaman na nagkakaloob sa atin. At sinong tagapayo sa kanya? Wala. Kundi ang payo niya sa atin, bawat sandali sa buhay natin, ang siya nating ipinamumuhay. Kung sumusunod tayo, batay sa kanyang salita, payo ng Diyos, ang kanyang banal na kasulatan. Hindi ito para magturo sa atin, lumaki ulo natin at marami tayong alam. Payo ng Diyos yan. Sinong tagapagpayo sa atin? Ang Diyos lang. Hindi tayo tagapagpayo sa Kanya. Kaya tayo lumalakad ayon sa Kanyang payo, ayon sa Kanyang salita. At sino makapagbibigay sa atin ng ating kailangan? Tayo bang magbibigay sa Diyos?
Hindi. Siya ang nagbigay sa atin ng lahat. Kaya tayo umiiral. In Him we live and move and have our being. Siya ang bukal ng lahat ng buhay. Siya ang simula at ang wakas. Siya ang daluyan at patutunguhan ng lahat po ng ating nagagawa. Romans 11:36. Sapagkat sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, ang lahat ng kaluwalhatian. Doon tayo dapat lumalago sa ating pananampalataya na tayo ay Kanyang biyaya lamang. Wala tayong may pagmamalit sa Kanya. So yun ang ating pagkakaiba sa Creator at tayo mga creature. Tayo'y nakadepende lamang sa Kanya. At hindi lang yun. Ikalawa, tayo ay kumikilos sa Kanya. Bakit ka nagigising sa umaga? Pag naglagay ka ng timer sa umaga, nagigising ka. Pero sino talaga ang gumising sa iyo? Yung timer ba? Mga kapatid, sino ang nakakaalam ng lahat ng hibla ng ating katawan? Tayo'y dinesign ng Panginoon perfectly. Bawat bahagi ng ating organs, kumikilos yan para tayo makatayo. Lahat yan. Natimbang lahat ng Diyos yan. Kaya tayo nakadepende sa Kanya. Tulad ni Albert, bakit na nanununtok ng tao? Para magwagi? Well, bakit tayo kumikilos? Acts 17 verse 28. Ganito ang sabi. Sapagkat sa Kanya, no? Malaki pong sapagkat. Because of Him. Sapagkat sa Kanya, tayo'y nabubuhay at kumikilos. At nasa Kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Tayo'y mga anak niya. Saan? Sa creation. Sa paglikha, lahat ng tao anak niya, mabutit masama. Pero pagdating sa kaligtasan, tayo naging anak sapagkat ang anak, ang espiritu ng anak ay nananahan sa ating Galatians chapter 4 verse 6. John 1:12, ang sino mang tumanggap at sumampalataya kay Jesucristo, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi dahil tayo nasapi sa isang relihiyon. It is our personal relationship with Christ. Kaya tayo nagiging anak. At ang sabi sa Galatians chapter 4 verse 6, dahil tayo mga anak, isinugo ng Ama ang espiritu ng kanyang anak na manirahan sa atin upang tayo makatawag ng, mayroong karapatang tumawag ng Abba, Father. Tanging tunay na anak lamang ang pwedeng tumawag ng Panginoon sapagkat tawag ni Kristo sa atin ang nagbukas ng ating bibig. Kaya hindi lahat po nagsasabing tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay pagbubuksan ng langit. Sasabihin ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Sapagkat wala akong relasyon sa iyo. Kaya ang Diyos po, tayo po'y kumikilos lamang sa Kanya. Tulad si Haring Nebuchadnezzar, di ba? Yung pinakamayaman, pinamakapangyarihang hari sa Babylonia. Isang araw, pinagmasdan niya lahat ng kanyang mga tagumpay na ginagawa, yung hanging garden. Paano nang nangyari na nakabitin ng garden doon sa Babylonia? Very beautiful. At napapakain niya lahat ng tao sa mundo noon, sa yaman nitong si Nebuchadnezzar. Pero ang kanyang kadakilaan, hindi lang umaabot sa ibang bansa, umaabot hanggang langit. Siya'y inilarawan tulad ng isang puno, na isang punong ito ay matatag ng kanyang kagandahan, umabot hanggang langit. At bumantog, yumabang siya. Sino ang nakagawa niyan? Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, putulin ang punong yan at itira yung ugat, yung tuod, nilalagyan ng kadena sapagkat sobra na ang kanyang kayabangan. At ano pong nangyari? Totoo nga. Si Nabucodonosor ay pinalitan ng puso ng hayop, ng baka. Kaya nanginginain siya ng damo sa baka, ng damo tulad ng baka, at ang kanyang mga buhok ay humaba tulad ng agila, at ang kanyang mga kuko tulad ng mga ibon na malalaki.
Ang sabi ng Panginoon, hanggat hindi ka tumingala sa langit na mayroong pinakamataas at hari ng lahat ng hari, hindi ka manunumbalik sa iyong kalagayan. Ganyan po, pinarusahan ng Diyos ang mayayabang. Kaya nag-confess itong si Nebuchadnezzar. Basahin natin, Daniel 4:34 hanggang 35. Ang sabi po ni Nebuchadnezzar, at sa katapusan ng panahong iyon, akong si Nebuchadnezzar ay nataas ang aking paningin sa langit at ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin. Aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan siya na nabubuhay magpakailanman sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay nananatili sa salin lahi. Ang lahat ng naninirahan sa lupa ay binibilang na wala at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. Walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Ang point dito mga kapatid, ang sabi po sa kalagitnaan ng verse 35, at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit. Kaya prayer ni Christ nung sinanalangin sa Gethsemane na ang kanyang pawis ay parang butil ng mga dugo. Sa kanyang pagkatao, ibig niyang iwasan yung kamatayan sa krus. Pero sabi niya, thy will be done. Ang kalooban niyo ang masunod. Sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. At ganoon ang ginawa ni Nebuchadnezzar. Nakita niyo? Pinuri niya ang Diyos. Pero ewan ko lang kung naligtas siya, hindi ko alam. Pero pinuri niyang Diyos. Dahil nakilala niya. Paano niya nakilala? Tumingala siya sa Diyos. Inamin niyang hindi siya ang may likha noong beautiful garden hanging. Garden na yun. Kundi ang Diyos. So, pangatlo mga kapatid, ang ating pong relationship between the Creator and us. Una, tayo nakadepende sa kanyang kaluwalhatian. Ikalawa, tayo kumikilos sa kanya lamang. At pangatlo, lahat lantad sa kanya. Lahat lantad sa kanya. Hebrews 4:13, ganito po ang pagkakasabi. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya sa ating pagsusulitan. Well, marami pong mga ngaral na ganyan. Alam ng Diyos. Pero paano mo nalaman? Hindi mo pa kilala ang Diyos sapagkat hindi mo kilala ang kanyang attributes, ang kanyang katangian na atin isa kanina. Doon mo lang sabi na talagang ang Diyos ay nakakaalam ng lahat dahil kilala mo siya mula sa banal na kasulatan. Kaya grabe yung paniniwala mo rito, grabe yung pagtitiwala mo sa Diyos dahil kilala mo siya according to His attributes. Kaya napakadali pong paniwala ng Kristiyano ito dahil kilala niya ang Diyos at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Kaya very effective to sa atin dahil nakilala natin ang God sa kanyang attributes. Ang kaalaman ng Diyos ay hindi maaaring magkamali. Walang mali ang Diyos. Sa tingin lang natin ay nagkamali siya. Pero ang Diyos ay wala pong anumang pagkakamali. So tapusin ko muna dyan mga kapatid. Punta tayo, lastly, sa maikling paliwanag dito sa Trinity of God o sa Triunity of God. Tanda natin, may isa lamang Diyos. Isa lang ang Diyos. Pero ang Diyos sa Biblia nagpapakilala na meron siyang tatlong persona. Ang Ama, ang Espiritu, at ang Anak. Ang Ama ay hindi ang Anak. Ang Anak ay hindi ang Espiritu, at ang Espiritu ay hindi ang Ama. Pero sila ay iisa. Lahat po ng attributes na ating napag-aralan, lahat ng katangian niya, naririto yan. Kaya kung ano yung Ama, na siya po ay eternal, the same with the Son, eternal. The same with the Spirit, eternal, sapagkat sila ay iisang Diyos. Hindi natin pwedeng gawin yung mga ibang mga illustration tulad ng eyes,
ang ice ay mayroong ganito, may tubig, tapos may vapor. Hindi po ganon. Sapagkat naghihiwalay po yun. Naghihiwalay. Ang mas malapit na illustration dito, para makita natin, when we pray to God, ang sabi ng utos ng Ama, sabi ng anak, when you pray, ask God, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. No? Pagkatapos, in conclusion, sa pangalan ng anak na si Jesu Cristo, di ba? Ang banal na Espiritu naman ang siyang nag-a-apply. Now, when it comes to salvation, God the Father ang umibig sa atin from eternity past. At pagkatapos, si Christ naman ang siyang namatay sa atin. At yung kanyang pagkakasugo sa atin from eternity past, siya ngayon ang namatay para sa atin. Paano natin matatanggap yun? Sa pamagitan ng banal na Espiritu. Siya ngayon ang naninirahan sa atin upang tayo'y magkaroon ng pananampalataya at ang pananampalataya ngayon ang tatanggap sa biyayang kaligtasan na ating natatanggap. Ganon din sa paglikha. Nung in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang Ama ang nag-create ng lahat ng bagay, pero ang anak ang siyang nagbuo ng lahat ng bagay. Siya ang naglikha. Sabi nga, let the light shine. And God speak. Di ba? And God speak, let there be light. And there was light. Sinong gumawa noon? Si Jesus Christ. Pero, yung nilikhang yung Ama, ng Ama, yung parang madilim. Sabi, nasa kadiliman. Ang banal na Espiritu naman ang nagbigay ng liwanag. Nagbigay ng kulay. Kaya magandang kabundukan, bulaklak, green, yellow, orange, lahat po. Yung tatlong yon, yun din ang ginagawa niya sa salvation natin. Hindi sa tao ang kaligtasan natin. It is by God's grace. Grace ng biyaya. At paano matatanggap? Faith. Paano nagsanggaling faith? Sa pag-aaral natin ng salita niya, nakikilala natin ang Diyos. Nagkakaroon tayo ng pagkakilala sa Kanya, naniniwala tayo, then afterward, atin ang ikukumit ang ating buhay sa tagapagligtas na si Jesus. Why? Nakikilala natin na tayo nangangailangan ng kaligtasan dahil kung hindi, tayo patungo sa impyerno sa kapahamakan. Kaya ang basis po ng ating faith is the Word of God. And at ang banal na Espiritu ang naglalapat nito sa ating buhay upang tayo ay isang gawing bagong nilalang. At kung tayo bagong nilalang, tayo binuhay na muli, mayroon na tayong panampalataya kay Jesus. Mayroon tayong panampalataya sa ating Ama. Kaya John 17:3, it is eternal life to know God and the Lord Jesus Christ whom He sent. No? Yan po yan. Pero gusto kong ituloy pa rin to, magandang topic pa nito, next Sunday, Lord willing, kung makapagsimula tayo ng panibagong doctrine ngayong Sunday. So wala na po tayong oras, wala na po tayong pagtatanong. Sorry po. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Muli na namang ipinasilip, Panginoon, na maliwanag ang iyo pong katauhan, ang iyo pong pagkasoberano, ang iyo pong katangian, attributes, Panginoon, na hindi namin kayang arukin, hindi namin kayang mayapos, hindi namin kayang sisirin, Panginoon, sa kadakilaan. Wala pong makakalapit sa inyo, Panginoon. Maliban na kami bigyan nyo ng kakayanan, biyayang kakayanan, upang kami ay makalapit sa inyo at makaunawa sa inyo, maarok namin ang iyo pong di maarok na pagka-Diyos. Salamat po, Ama. Nawa, magligtas kayo, magbukas kayo ng puso sa pamagitan ng mga katotohanan ito, upang sa pamagitan ng katotohanan ito sila po ay mapalaya. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.